Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang Gat Andres Bonifacio Medical Center ay ang siyang naatasan upang pangunahan ang pagtataas ng watawat para sa umagang ito. Ang ating maikling programa ay sisimulan ng ating sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang sa pangunguna ng GABNC Coral. Kasunod nito ay ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Binibining Teresita Garcia. Panalangin mula kay Binibining Shalom Hope Pico, pag-awit ng ating awit ng Maynila sa pangunguna ng GABNC Coral. Maikling pananalita mula sa Hospital Director ng ating ospital at magtatapos sa isang espesyal na mensahe mula sa ating minamahal na alkalde, kagalang-galang Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Itaas po ang kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Tayo po ay manalangin. Kapuri-puri ka, Panginoon. Maraming salamat po sa bagong umaga na ito. Maraming salamat din po sa inyong biyaya at awa na patuloy mong ibinabahagi sa aming lahat. Idinadalangin po namin sa iyo ang mga namumuno at mga kawani ng ating lungsod. 10 ng mga tagapangasiwa at empleyado ng ating mga ospital sa pangunguna ng aming minamahal na ina ng lungsod, kagalang-galang Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Naway tulad ng ating bayani si Gat Andres Bonifacio, sila ay mabiyayaan mo ng lakas at talino upang patuloy na mapagtibayo ang ating mga serbisyo at katapatan upang sila ay makapaglingkod ng tapat at totoo. Panginoon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat para sa nagdaang 26 years na iyong ginabayan ang Gat Andres Bonifacio Medical Center sa pagtataguyod ng hindi matawarang serbisyong medikal para sa ating mga mahal na mamilenyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
punto po ito, para po sa kanyang maikling pananalita, aking pong tinatawagan ang Hospital Director ng GAT Andres Bonifacio Medical Center, Dr. Teodoro Martin. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ngayong umagang ito ay naatasan ang GAT Andres Bonifacio Medical Center sa pagtataas ng ating watawat. Good morning po, Mayor. Bago po ang lahat, gusto ko lang pong batiin ang lahat po ng mga dakilang ina na empleyado at nakawani ng lungsod ng Maynila. Binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day po kahapon. Saludo po kami sa inyo lahat. At ngayong umagang ito, kami po ay nabiyayaan ng ating mayora ng dalawang sasakyan para po sa aming, ito po isang transport vehicle para po sa aming mga pasyente at para din po sa aming mga dialysis patient na sa amin ay nagda-dialysis na po. Ito po ay nahatid sundo po namin sa kanilang mga tahanan. At nais ko rin pong magpasalamat sa lahat po mula po kay Mayor, kay Vice Mayor Yul, sa lahat po ng mga department head, kay Secretary Marlon, COS Joshua Santiago, kay City Ad Berniang, kay Attorney Biado ng City Legal, at sa lahat po na makasamahan ko sa department head na patuloy na tumutulong at nagpapaabot ng tulong sa amin sa GAT Andres para maipagpatuloy po namin ang serbisyo medikal na sa ngayon po ay nasa 26 years na po kami na nagsiservisyo sa lungsod ng Maynila. Kaya pati po sa Department of Health na nagpaabot din ng tulong para ma-renovate at mabigyan kami ng magandang emergency room na sa kasalukuyan po ay nire-renovate ngayon. At matatapos po ito bandang July para po itaas namin ang antas pa ng aming pagsiservisyo sa District 1. Gayon din po kay Congressman Ernix sa mga pinaabot niyang pondo mula sa kanyang congressional funds na talaga pong nakakatulong sa ating mga pasyente na nangangailangan ng serbisyo medikal. At para po sa kanyang lingguhang mensahe, ay nais ko pong tawagin ang ating ina ng lungsod, ang kauna-unahang babaeng mayora ng lungsod ng Maynila, Mayor Dr. Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat, Dr. Martin, 10 ng iyong mga kasamahan sa GAT Andres Medical Center. Mabuhay po kayo. Alam niyo po, isa siguro siguro pinakamalaking dialysis center ang meron tayo sa GAT Andres. 100 dialysis machines. At ang kagandahan dito, gaya ng nabanggit ni Dr. Martin, ang ating pong serbisyong pang-dialysis ay libre. Maliban pa po doon, ay libre po ang hatid sundo ng ating pong mga pasyente. Bakit natin ito ginagawa? Alam nyo, 4 na oras po sila nagda-dialysis. Pagkatapos po ng kanilang dialysis, sobrang pagod po ang mga pasyente. Kaya minabuti po natin na ihatid at sunduin sila sa kanilang mga tahanan nang sa gayon makakasiguro tayo na ligtas silang makakauwi sa kanilang mga tahanan. Bagamat ang GAT Andres ay isang primary hospital pa lamang, lahat ng mga serbisyong ibinibigay nila, gaya nga ng nasabi ng nagdasal kanina, ay hindi matatawaran. Patuloy nilang itinataas ang antas ng pagbibigay ng medical services sa kanila pong ospital. Ganon din po ang ating pang-ibang 5 ospital sa buong Maynila. Kaya palakpakan naman po natin ang GAT Andres.
Sa ating pong pagsiservisyo, pangkalusugan, marami po tayong katuwang. Kagaya po ng ating bisita ngayong umaga, ang Philippine Business for Social Progress and IntelliCare, Health Maintenance Organization of Acelus Organization. Sila po ay magbibigay ng mga karagdagang medical equipments sa Manila Health Department na gagamitin sa kanilang mga lying-in para sa isang safe motherhood caravan sa barangay. Sila po ay si Miss Luz Tiano, Miss Han Flores, Miss Roby Kate Alonso, Mr. Elvin Ivan Uy, at ang kanila pong ibibigay ay nasa inyong harapan, mga BP apparatus with movable stand, adult and pedia stethoscope, nebulizer, fetal monitor, electric breast pump, at saka fetal Doppler. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa aming lungsod. Sana po huwag kayong magsasawa na kami ay tulungan. Kahapon, kami po ay nag-dry run diyan sa Rojas Boulevard. Doon po sa tinatawag natin, ilo-launch natin sa May 26, yung Move Manila Car Free Sundays by the Bay. Dati po, yung kabuuan ng Rojas Boulevard ay isinasara tuwing linggo upang bigyan daan ang ating mga nag-eehersisyo, tumatakbo, nagja-jogging, naglalakad, nagbibisikleta ng isang lugar kung saan nila ito magagawa para po makatulong sa kanilang kalusugan. Ito po ay panandaliang nawala pero ibinabalik na po natin. Kaya po sa May 26, inaanyayahan ko po kayong lahat na makibahagi sa tinatawag nating Move Manila Car Free Sundays by the Bay. Ito rin po ay isang paraan para matulungan natin ang ating lungsod na kahit papano mabawasan po ang polusyon kahit ilang oras lang dito sa ating lungsod. Ang kagandahan po sa Rojas Boulevard, magandang tanawin. So habang kayo ay tumatakbo, naglalakad, dalhin niyo po ang inyong buong pamilya, pati ang inyong mga alaga, ay marami po kayong makikita sa inyong kapaligiran. So gusto kong pasalamatan ang Konseho ng Maynila sa pamumuno ni Vice Mayor Yulcer Bonieto sa pagpasa ng ordinansa para dito sa Move Manila program, ang MTPB, ang MTB, MDRRMO, Engineering, Permits, MHD, may nakalimutan pa ba ako? DPS, at sa lahat pa ng mga ibang tumulong para makasatuparan natin ang napakagandang programang ito. So kita-kits po tayo sa May 26, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Muli, panibagong linggo, panibagong pagkakataon upang makapaglingkod ng tapat at tuwid. Ay oo nga pala. Bago ko po makalimutan, alam ko po lahat tayo nagmamadali, pumasok. Dahil alas 7 na ang pasok natin. Nasasanay na ba kayo? Ang hina. Masasanay din kayo. Pero, paalala lamang po sa ating mga motorista, lalong-lalo na yung mga sumasakay sa motorsiklo. Yung mga nakaangkas. Mag-helmet po kayo. Lalo na't naka-uniforme po kayo. Baka ho nakakalimutan nyo na bawal po ang walang helmet. Nakakahiya naman po siguro na kapwa nyo pa po ang huhuli sa inyo. Maging huwarang ehemplo po tayo sa ibang sumasakay sa motor. Pangalagaan nyo po ang inyong mga sarili.
Tandaan nyo, gaya nga ng lagi sinasabi ni Ka Dennis Biyahe, meron pong nag-aantay sa inyong mga tahanan pag-uwi ninyo. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyong lahat. Andres Bonifacio.